sobrang sadlak na trabaho na nagawa ko noon para sa mga anak ko, para mabuhay ko sila. Guys, pumasok ako ng katulong. Hi guys, good afternoon. So, ito nga guys, meron akong story time. Ngayon lang makapag-story time kasi ngayon ko lang day off ko. Tapos, since Mother's Day bukas, so ayan na nga mga mami, kung sino yung mga mami dyan, Mother's Day bukas. So, nag-expect ba kayo ng something na regalo or any handaan, ganyan, para sa ating mga mami, mga magigiting na ina. So, binabati ko na kayo mga mamsi ng Happy Mother's Day, advance to all mami out there. Eto nga guys, meron akong chika sa inyo, meron akong i-share sa inyo. Kasi, ito yung, alam niyo yung feeling ko na, yun yung feeling ko na, parang, tinatamad akong pumasok or magtrabaho araw-araw. Kung hindi ko lang nakikita lagi yung gustong-gusto kong pangarap kong sasakyan doon malapit sa locker ko, parang nakakatamad ng pumasok araw-araw. Pag nakikita ko yung isang bagay na, alam nyo, nakakalungkot talaga. Kasi, dito sa amin sa Cavite, 5 rides ako papunta ng trabaho ko. Which is, guys, sa mga hindi pa nakakaalam, nag-work ako sa Makati. So, di ba napakalayo nga ito sa Cavite. 5 rides ako, dumadaan pa ako ng MRT. Ngayon guys, alam niyo, pagka pumapasok ako, dito sa may intersection, na alam to siguro mga taga Cavite, mga taga Gentry, mga taga Tansa, ayan, may mga followers din naman ako dyan. Meron ako nakikita doon na magnanay. Magnanay sila na namamalimos. Alam niyo yung nakakatakot or ang sakit tignan. Kasi yung bata, alam niyo yung tansya ko sa edad niya is mga nasa 2 years old na siya guys. 2 years old pero ang laki niya is kasing laki lang siya ni Baby Brandon guys. Talaga, imposible naman na wala siya sa 1 year old o 2 years old kasi nakakasipsip siya ng yung mga makdong na drinks na dinadampot nila, nag-i-straw na siya, ganyan. So, ibig sabihin, mga nasa 2 years old na siya, guys. Pero kasi laki lang siya ni Brandon. Actually, dati ko pa sila nakikita. Nung buntis pa lang ako kay Baby Brandon. Kasi lagi akong namamasyal sa Gentry. Doon ako nagpapalamig dati sa Robinson. So, ang ginagawa ko nung dati, binibigyan ko siya ng pera, ganyan. Naguhulog ako doon. Kasi lagi lang namin siya matadaanan talaga ng highway. Pero alam nyo, guys, may mas pinakamalala pa pala. Talagang super lala pala nung ganung eksena. Alam nyo ba nung nakaraan nung Friday ng gabi, pag uwi ko doon, umuwi na ako alas 8 ng gabi. Alam mo guys, naandun pa talaga silang mag-ina. Tapos, syempre, 'di ba, yung nagbigay ka na ng umaga, hanggang ba naman magbibigay pa rin ako. Pag may extra lang ako, maghuhulog ako. And then, sa tabi nun, guys, meron siyang shawarma. Ang style ko kasi niyan, or ang style ng mga anak ko ni Ate JB ni Kuya Gian, pagdating ng hapon, pag alam nilang naka-out na ako sa trabaho, may mga PM na yan, ma, pabila ako ng ganyan, ma, bildahan ko ba ng ganyan, ma, pabila ako ng ganyan. So, na-miss ko rin talaga yung ganitong klase na kapag uuwi ako, meron akong pasalubong sa mga anak ko. Kahit yung sasahurin ko, para na lang sa pasalubong sa kanila. Ganun tayo, syempre, na ina tayo, diba? As long as kaya nating ibigay sa kanila lahat-lahat, ibibigay natin. So, nag-shawarma ako, guys. Siguro nakagagastos ako ng 450 doon sa shawarma. 6 yun kasi meron buy one take one. Alam niyo yung chika doon, sabi ko doon sa babae, ate, ako yung nagbebenta nung ginagawa niya ng shawarma ko. Sabi ko sa kanya, ate, alam mo, lagi ko to silang nakikita dyan. Tapos, yung bata, ilang buwan pa lang, ganyan. Tapos sabi niya, ay opo ma'am, ganun talaga, grabe talaga yung dyan, yung yan. Sabi, lagi niyang pinauupo yung anak niya sa ganyan. Kasi ilan mamang anak niyan, 5. Ilan mamang anak niyan, tapos ma'am, dami niyang anak. Tapos lahat pinagpapalimos niya, ganyan. Tapos nagulat ako, bigla sinabi natin, pero ma'am, mas matino pa yan dun sa isa. Sabi niyang ganun. Sabi ko, may isa pa ba? Hindi ko ganun nakikita yung isa kako. Sabi kong ganyan. Sabi niya, meron yun ma'am, nakikita niyo yun kung talagang araw-araw kayo nadaan dito. Kaya ang malala naman kasi dun ma'am sa isa, daw, hinihila niya yung bata. Ayun ma. Ha? Nagbablog ako. Ay nako, may interruption. May interruption ba tawag diyan? May ayan Hi kam sa camera. O, di ba? Sabi ko sa'yo, for the merienda yan, di ba? Ayun. Saka punta. To the moon. Asan na yung sa'yo? Akin lang to?
Diba? So, ayan nga guys. So, paano ba tayo hindi magtatrabaho ng talagang pukpukan yan? Ganyan yan. Mamaya may isa pang hihingi ng merienda. Tapos, ayun nga, balik na tayo dun sa kwento ko, no? Sabi nun sa akin, nagtitinda ng shawarma. Sabi niya sa akin, ay ma'am, mas malala pa yung isa dyan. Sabi niya kung nakikita mo. Sabi ko, ay ganun. Sabi ko, marami kasi silang pulubi dyan eh. Sabi kong ganyan. Pero eto yung tumatatak sa isip ko. Kasi nga, hindi siya kaedad. Kasing laki niya lang yung anak ko. Which is si baby B nga. Si baby Brandon. Sabi ko kasing laki niya lang. Kaya medyo na ano ko sa kanya. Alam nyo ba, sabi niya, may isa pa dyan, ma'am. Alam mo ba, kinukurot lang siya, ma'am. Para yung pag maraming tao, kukurutin lang daw ng nanay para umiyak. Para yung ano, maawa yung tao. Tapos minsan pag nakahiga daw sa karton, pinipilit daw ng nanay ng humigagay sa may ano, sa may kalsada lang, ganyan-ganyan. Hindi talaga ako makapaniwala. Since 6 nga yung binili kong shawarma, ang iniisip ko, ay, hindi ko pa nakita, ganun. Parang ganyan, grabe naman yun. Parang ganun nasa isip ko. Ito na guys, biglang lumapit. Biglang lumapit guys yung nanay doon sa binibilihan ko ibang pulubi to. Paglapit niya, sabi niya doon sa nagtitinda, niya, meron ka bang isa? Niya, meron ka bang isa? Ganyan. Sabi ng babae, wala sabi ganyan. Tapos sabi sa akin ng babae, ma'am, ayun yun. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ano ibig sabihin ng isa? Sabi ko ganyan, sabi niya, kung meron ba akong papalit sa 1K? Sabi niya ganun. Nagpapapalit pala siya ng 1K. Tapos alam nyo guys, kitang-kita ko talaga sa harapan ko. Alam nyo, ginawa niya dun sa anak niya. Kasi dumating na nga siya. Parang ang booking niya is alas 7:30 ng gabi. Hanggang pataas na daw ng madaling araw yun. Alam mo ginawa, guys, ginawa niya sa anak niya guys. So yung nabunutan niya ng ganyan. Tapos pinahiga niya dun guys sa may sa may kalsada, pinahiga niya ng ganyan. Di yung bata, iyak yung bata. Tapos daanan niya ng mga daanan ng mga commuters. Grabe, ganun kalala talaga yung mga magulang na hahayaan nilang mamalimos yung anak nila, 'di ba? Sobrang grabe. Parang ako naman sa sarili ko, syempre hindi naman tayo ganun kayaman, or syempre katrabaho nga lang tayo para may pang finance sa pangangailangan namin, 'di ba? Alam niyo yung parang nakakalungkot lang din bumabiyahe, araw-araw ka magko-commute, tas araw-araw ganun makikita mo. Kasi actually, hindi lang naman ganun nakikita ko kahit pagdating ko ng MRT sa Pasay. Ganun guys, marami. Okay lang yung mga matatanda na namamalimos. Parang maawa ka pero parang slight lang yung dating. Parang konti lang, parang konting pitik lang. Unlike doon sa talagang mga may kasamang bata o baby tapos kaedad pa ng anak mo. Yun yung nakakawindang pag nakikita ko. So ayun nga lang guys, share ko lang. Since magma-Mother's Day na naman ngayon, 'di ba? Kaya sa akin bilang nanay at saka parang goal ko na talaga sa buhay ko na since nakaangat-angat, nabibigyan mo ng anak mo na kahit papano magandang kinabukasan, i-maintain lang natin yan guys. Huwag tayong panghihinaan ng loob, huwag tayong papapagod, huwag tayong mananawa, huwag tayong patamad-tamad, at higit sa lahat, huwag natin inaasa sa panghihingi yung ipapakain natin sa anak natin. Kasi what if walang magbigay sa'yo? Di ang anak mo gugutumin mo, 'di ba? Tama? Kaya ang kailangan gagawin natin bilang magulang, make it sure na kaya nating dumiskarte. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa mga anak natin. Hindi mo naman din masisi sila kasi ang hirap ng buhay. Oo, nandun na tayo guys. Kahit ako minsan nahihirapan sa buhay financially. Pero maraming paraan. Hindi mo kailangan kurutin yung anak mo tapos iano mo dun. Yung paarawan mo tapos bigla mong pahirapan ng para lang mamalimos. Maraming paraan. Sobrang sadlak na trabaho na nagawa ko noon para sa mga anak ko, para mabuhay ko sila. Guys, pumasok ako ng katulong. 2.5 pa lang noon guys ang katulong all around. Nagkakatulong ako, naglalabandera ako for the sake na mai-provide ko yung anak ko. Syempre at the same time, habang ginagawa ko yun, nangangarap ako ng maayos na trabaho. Kaya ito ko ngayon. May napuntahan naman ako dahil nangangarap ako, 'di ba? Kaya kailangan talaga kung nasan man tayo sa panahon ngayon na sobrang hirap, gagawin lang natin inspirasyon yung mga anak natin para makaahon tayo. Huwag tayong umabot sa punto na kakaladkarin natin yung mga anak natin para mamalimos. Kasi mahirap yun guys. Kawawa yung mga bata. Anak-anak ka, nagtututuwad ka ba dyan kasama mo ba yung anak mo? Diba? Tapos ngayon pahihirapan mo lang. Maraming iba dyan nangiiwan ng anak kung saan-saan. Diba? Wag mo na lang sanang gawin, wag ka na magpakasarap sa gabi para lang makabuo ng bata tapos pababayaan nyo. Nanay tayo Kaya happy Mother's Day sa lahat ng mother talaga na nagsusumikap at hindi pinababayaan yung mga anak. At the same time, yung kahit anong hirap ng buhay, hindi nyo iniiwanan. Siyempre, saludo ko sa mga ganyang nanay kasi
ganyan din ako. Hindi ko sinasabing binibuild up ko yung sarili ko, pero lahat ng anong kaya kong gawin, ibibigay ko para sa anak ko. Kaya, Happy Mother's Day sa lahat ng mami. Ako na yung unang babati sa inyo habang maaga pa. Bye guys! Love you!